Gipahigayon dinhi sa lungsod sa Hagna ang consultative meeting tali sa mga tinugyanan sa Department of Environment and Natural Resources, Bohol, pinanguluhan ni Provincial Environment and Natural Resources Officer Con Penro Charlie Pabre, kauban si Community Environment and Natural Resources Officer Sinro Tagbilaran Ariel Rica ug ang mga tourism stakeholder sa lungsod inubanan sa amahan sa lungsod nga si Mayor Joseph at sa Oso Ranyola. Kini agig imbitasyon sa maong mga tinugyanan aron magiyahan ang lungsod sa pagpauswag sa industriya sa turismo nga walay paglapas sa mga pamalaod ug mga pamaagi mahitungod sa kalikupan ug ang pagprotektar niini. Kahinumduman nga damgo sa administrasyon ni Ranyola nga mamahimong alternative destination ang lungsod sa Hagna kon tourism industry ang pagahisgutan. Atong paminawon ug sudungon ang mga pitik nga mga panghitabo sa maong panagtigo. We have Pedro Charlie Pabre. Let us also give a round of applause. And our Sendro Ariel Rica. Let us give a round of applause. I'm so excited this afternoon tungkol kay wala o daghan takaayo o mahimo tungkol sa presence mismo sa katagpuan sa atong Department of Environment and Natural Resources. So today, ang ato nagunta nga makasabot sila sa atong sitwasyon sa Hagna. Sitwasyon diin na kahibaw ko nga sila yun ang makagayad po na to, no? Makagayad. At first, ang akong naibawaan, ang feeling ko lang, no? Yung galing nga, diiin ang hadlok ka. Gusto na itong kalapasan, tingaling natin kalapasan, di ba? Yung mura yung unsa kayo mga penalty, no? That was also my apprehensions before, no? I believe as your mayor, diling magpahirap ang LGU. Ang LGU, actually, mo gabay, mo assist, di ba? Mo tabang at all means. Because after all, kung sa may atong sitwasyon sa Hagna, third class municipality mo kaya punta. Di ba? Na biyaan na ta. And the only way to catch up, talagang atong gamiton ang atong mga natural resources sa tamang paggamit, no? So today, again, because naana mo, o niya, ni-apod me, niya, di pa man sapat yun ang among experience, expertise, di ba? O na nga, ang ako karong ngayon, ang atong sentro, ang atong Pedro, mao'y muhatag na to o guide sa atong pagpadagan, di ba? Salamat kay Mayor sa pag-imbita ka naman ni Pedro. So, I consider this as a big opportunity for me. Magpaila-ila po din yun, no? Kay isang magkaari may usahay, tagsar yun ka present, no? Sa inaning kumplito tanan, in fact, na atay mga other stakeholders, labi pa rin atong mga member sa business sector na gustong mo gamit sa atong mga resources para ibaluan po ninyo kung sa atong mga requirements. So, sakto kayo karong hakuna para makasabot yun ta. No? Ibaw po na mo ang existing na itong mga balaod. No? Nasa mga atong Pedro, at the same time, mahoy atong paso, protected area superintendent, considering that portion of Hagna is part of the protected area. No? Kining sa babaw sa ano? Mayana, portion of that, no? Duhok kuha ng Mayana, bahin na Timberland na apoy protected area and for laylay na siya o general instrument kung Timberland ato ta sa flag T kung for tourism purposes o flag o nasulod sa protected area sa po ang atong isyo i-elaborate po na ni Penro at the same time ang atong protected area superintendent. And then other siguro nga mga angay gusto pa ninyong mahibawan like ang mga land management, no? Siguro importante po na tayo. In fact, na-plano ng atong mayor recently na ay mga collaborations para maka-issue tagli sa
atong municipality sa Hagna o mga titulo, no? Nindot ang initiative kayo ni Mayor. Siya lang yun ang yadto yun dito sa among opisina para mahimo na nato, no? So ako mugiting kayo sa atong pindro na nikamot yun na wala to na kay usna ko na kay importante, no? Matituluhan ang atong mga yuta, increase ang values sa atong yuta, and then mo improve po ang kuan sa tanan, no? Kami among ikapasalig nga ang daming taganan nga mo guide sa inyo para usay kung di kayo way inani pa nga mga interactions forum kuan ang inyong pagtanaw sa among murag kontrabida ang diinan, no? Anak ko ni pero magsinaptanay lang yun, hanay ang atong kuan, pagkasabot sa mong anong kinahanglan natong protektahan o konserbaron ang atong kalikupan. Okay, so with that, salamat kay Mayor sa pag-imbita. Mayong hapon na itong tanan. Ako akong kalipay nga ay atong Mayor diri sa Bohol nga pindot kayo ang panglantaw sa iyang lungsod, no? I used to work in other places. Sa gingon ako ni Mayor nga kahapon gidala ko ni siyang Changi ko abi na ko mindot na tong among Changi sa Bayawan City. Niya pa man day mas nindot pa nga so murag mo na atong kano. But again, sa gingon ganina kontrabida, no, ang DNR is not here to kanang anak ko, no. Ang tuyo ugid sa DNR nationwide is to help the business sector para nga matagaan sila og proper guide, para makabangan sila kung sa pag-develop without sacrificing the environment. Unang tanan ninyong aksyon sa tibuok, aksyon sa mga lungsod o sa barangay, sa other mga syudad, tanan aksyon is under DNR. So, pinakadako siyang ahensya tungod kay gikas dagat, bukid, hangin, tubig, at under control siya sa DNR. So muna ang DNR, dili siya kontrabida. Ni siya diri karon kung saon pag-develop ang lugar para magaira, supervise ang atong pagpa-improve sa atong lungsod. Para kung natay development timuon, atong iklaro ang mitigating measures nga dili madaot ang atong environment. Tungod kay being tourism area sa Region 7, ang atong pangdani sa mga turista is yung atong mga natural resources. Namuna nga ang DNR pinakadako aron maklaro nato asa mga jurisdiction ninyo, ang DNR gitawag na siya o siya mitag-iya halos tibuok lugar, no? Muna nga sa atong konstitusyon atong balikan, ang atong konstitusyon gibahin upat no? Agricultural land or alienable and disposable land, maunay pwedeng tituluhan. Mineral land, maunang nasa Garcia Hernandez na atay mineral land niya sharing in PSA. Timberland, kanang ordinaryong forest land, o kanang gitawag na to protected area. So maunay classification sa yuta sa Pilipinas. So ato sa coastal, under gyapon, no? Itong among gitabangan si Mayor nga ma-identify ang mga potensyal sa inyong area sa dagat. In fact, mas nindot pa din ang inyong corals sa Panglao. Nobody knows nga mas nindot pa siya. After lang nakita atong survey. So later on, baka mas ma-develop ninyo ang inyong sistema kung saan pag-manage na diya, kung saan paggamit sa tourism, basin ko ang mga turista instead of going diving to Balikasag, baka dire na sila magugong sa inyong lugar. So, baka ang inyo sa mga resort dire, basi kulang muna yung mga hotels ninyo, kaya later on mag-develop ang mga lugar. Dirita sa forest land, wala gidili nga butang sa DNR. Basta lang mukuha o proper permit, no? Sa kiingon namo kung ganahan ka og tourism areas, kuha ka og
PLATD, no? Forest Land Use Agreement for tourism purposes. O ordinary Forest Land Use Agreement lang for other purposes. PLATD. So, tanan mga tenure para unta nga malegalize bago mag-issue ang LGU o mga permits. Kay dapat din sa issue ang LGU o permits kay wala man siya kamatuoran nga gitagaan siya sa gobyerno o katungod nga mo develop. So dapat isyuhan siya og tenure bago siya kakuha o building permit or what kind of permit nga iyang pangayoon sa atong gobyerno. In fact, ang DNR dili sa issue na og ECC kung walay tenure. So wala na isyuhan ng agreement sa DNR, ang katong develop dili po siya pwede mo adto sa ECC apply. Ang uban i-challenge ang DNR, sige ra develop kay minus lang bayad na siya og penalty. Dili man na siya mo atong tuyo. Ang ato man is to make sure ang imong palibot diha dili ta makadamit sa atong negosyo. No? Diri na pud sa taas mayana katong giingon ganina nga protected areas. Sa protected areas daghan dito ang ingon lang bawal. No? Daghan dito ang bawal tungod kay una dapat ang protected area na ay protected area management plan. Dapat naghaom sa municipal CUP, city, land use plan ng munisipyo. Dapat magmiri sila para ma-consider ang direksyon sa lungsod sa paggamit sa resources. And then ma-consider po sa lungsod ang biodiversity sa area kung sa ka-importante na i-maintain ang lugar. So, mo na nga, kung gamit na po siya kung business, kato nang giingon na to, special agreement in protected area. So, magbayad lang ka og rental sa paggamit sa resources dito, medyo lang dako noon ang bayad, kay 5% of the zonal value, nearest commercial value sa imong area nga gigamit, and then 1% sa imong development cost. So, mauna sa imong bayaran. But again, nag-enjoy po ka sa imong resources diya sa protected area. So, mauna siya nga maunay more basic program sa DNR. Now, talking about Panglao, maapil na ba sa diri, atong klarohon ang pag-establish ng easement. Kanang gamit ta sa dagat, atong klarohon yung easement. Mula akong ingan Sr. Gapon nga dapat inigimo na ninyo, update sa inyong CUP, i-consider ninyo ang area or unsay gamit, no? Ang atong basihan is only HCPLRB approved, no, nga guidelines nga kung urban 3 meters, kung agricultural 20, kung forest land 40 o sa protected area. So kana lang, so kung nato kay mga resort areas nga to yun na sa cliff, unsa may classification na urban ba? Kung urban di 3 ra siya from the cliff, sibog siya 3. Nga dapat wala siya building dito para pre-access sa tao. So muna siya atong basihan, walay na yung guidelines kay ubang yung 20. Ang ubang LGU pa musulat pa sa DNR kay mga yung certification nga kini pwede ba nilang issue of building nga naaman aning lugara. Ang tubag sa namo simple ra. O kung sa nasa imong CLUP nga zoning, mo na sundon nimo. Tungod kay ang function sa DNR atong karon ang function sa DNR sa PD 1067 kanang Water Code of the Philippines. Ang function dito sa DNR, ang pagsukod sa easement. Ang pagdemoli sa building LGU o DPWH. Pero dili po tanan na pwedeng i-demolish. Nga naman, una na isang permit na issue. Kung sa may gibasihan, mauna nga sa PD 1067, ang gibasa na permit katong Section 51.
Pero sa section 37, nag-ingon dito nga pwede ang structure basta aprubahan sa DPWH. So muna siya nga, ang DNR lagi sa akong kabalikan, dili siya hindrance sa development kung dili mo guide, mo assist, mo provide o technical services sa mga local government units sa buong para ma-minimize, ma-improve nato ang atong environment. So, daghang salamat o may kapon. Sa hagda, ang DENR, bida, dili kontra bida. Nalang ko ipagpapana ba, pero hindi ko may bawa o insakto ba nito ipagpapana kay I would like to ask if kanang akong propose nga tourism project, if asa na na-classify? Is it a forest land? Is it a timberland? Or what? Okay. Ha? Asa na pita? Sa Laka. ENT. So, what are the permits that I am going to apply for? Submit ka o proposal. Kung dako po siya na structure, mo lang mo advise ang taga-MPD building officials, kuha ka o BCC, Environmental Compliance Certificate. Duha, no? Either optional siya, kanang gitawag namong optional, basit ang imong waste, gamay ra, CNC, Certificate of Non-Coverage. Pero malagi na, optional. Pwedeng mukuha, pwedeng dili. Pero, make sure nga, nakay panubag kung na mo reklamo, kuha ka o CNC. Gamay raman ang bayad. Tudluan po ka sa opisina karon, gayiran ka pag construct sa computer para na dali ang pag-submit, no? Naalay bayaran ng gamay ito sila 4-5 kung 4-6 ba? 4-5 ang CNC, 6,000 kung ECC na proposal. So, kung END ma'am, wala may problema, pero basin uwa pa'y title, pati tuloy daan. Na-title No? sa pala, sir. Pero, for release na ang second batch, which will cover almost 5 hectares for the whole. Ang panungkod pag ingunanin ni Hera, anong o ang area develop na gani, tapos o building na siya makita tanan sa DNA, bili na siya libre nga titulo. Ano man yan? Ranitan, anang sampulan na to, kanang nanardiya sa mga commercial area. Dili na siya ma-covered o free atin. Sale na ang tawag, baligya, palit, per square meter ang palit eh. So, mitras wa pa man-develop into commercial building, applyan mo tayo. Itong 50 pesos sabi mong bayaran. Nang hindi mo ka mo-apply. Kahit kung maabot na ng commercial area na, bayad na kag per square meter ang palit sa yuta. Or, kung di ka ganahan sa DNR administrative titling, ato kas korte. Gamit na kag bugado, ako na nung kagasto. So, the same way the agricultural. Basin mo niya, o wa pa kay titulo niya, 50 pesos rabia, o wa kay problema, 60 pesos ang bayaran. O niya, sa ingon lagi na ako, 120 days. Pero ang pinakapaspas nga akong na-issue title is 23 days. Paspas na gito ito, no? But pasabot, pagdawat niya, i-inspect niya dahil ditso, pag after pag-inspection, iyang i-publish sa barangay o 15 days, and then, after anak, nag-himo report siya, i-submit sa sendro, i-submit ka to sa pendro. 23 days, no? Instead of 120. Muna yung pinakapaspas na napirmahan ako dari sa buhol, 23 days. So ano naman, wala kay problema kung nasa END, ang imong yuta, ang importante matituluhan. And then, depende sa imong project, kung covered ba siya sa ECC o CNC, kung asa kadako ng imong project. So, pwede ninyong inig-update sa inyong LUP, tawag ninyong mga agency, mga national agencies, o kung sa inyong gustong direksyon, o pwede ba diyan iputang. Parang, pag-approve sa council, happy ang mga investors, happy po ang lungsod kung kayo mutubo man ang iyang income o ang employment sa iyang communities. Dili pwedeng dili ka maglantaw sa future. Kaya ang may tabo diha, sugot ra kag no, lain man ang paglantaw nga, hindi ako mamiyor diha. Dapat ang direction bisag whether ng mamiyor pagka o dili, ang imo ay
yung lungsod mo nga mo asinso, dili kay ang imo lang tanawon ang imo. Zoning certification, you have to apply at the SB sa mga bayan. Pero, yan is it to through my application. Until now, wala pa yun because the reason is they are waiting for the SLUP. If you have to wait the SLUP, it will take years pa. Di ba, allowed yung variance ng kuan, no? Yeah, he will Dapat yung approve council variance sa tanaw niya, i-wait niya yung kuan, no? Ang di lang siguro, no? Basta nga po is, you weigh the benefits nga makuha, the social impact sa project, and then yung environment impact address na sa ECC. Yung social o economic, dapat tanaw nila asa kadako ang contribution sa yung project din sa lungsod. Dili lang sa tanawon nga murag kuan, no? Negative. Always think nga when you have projects, you are looking at the employment and the social upliftment sa inyong lugar. Tanan lagi sa kiuna mo, dili kontrabida ang dina about environment because all negative impact should be addressed in our environmental compliance certificate. The mayor has the marching order na po no, sa pag-assist ninyo no, sa bilang itong mga lugar na ay problema in the zoning. No? Kay, actually sa zoning mo sa una, the focus lang is the urban. So the rest, more on agricultural kasagaran ang iyahang classification kay sa una nga guidelines sa HLURB siguro 2000 sa version 2 sir. 2010 pa magutong gikan tong alam mo nga kung tanong ni expire nga sa LUP. Ang giplanuhan ra is the 8 barangays mo ra gid deklarong zoning. Ang uban land use na use na sila. Zoning ko ay zone. Aga to land use na dito si Babaw nga more on agricultural right ibutan no raspa gawas ka tunay mga klaro na mas dira sa forest land protected area. So now we are working with it kay saktong naging ni Pedro no naman sa it is also part of the ordinance kana sa variance no. But as we review the ordinance sa zoning ordinance sa munisipyo medyo na ay because dapat as sa HLURB no as HLURB guidelines ang mo-approve o variance is the local zoning board of appeal. No dili siya SB sa variance. So mula na yung ikaw mo ito yung nakabutan mo sa bagong version sa HLURB guidebook. Kaya sa atong local ordinance mo na ay more na ay ang nakabutan sa procedure is nagya o SB. So muna nga among i-reconcile din because we are also activating the local zoning review committee which is also the take charge of whatever amendments of the zoning ordinance, existing ordinance. Sa pagsugod mo na ng akong area, nagproblema ka dapat ako pero Sir Roble kay nahibaw na makudaan nga nalagi ismen nga 20 meters. Pero moton na, niabot sa muna nga mo-apply ko for release. So, kung pananglitan, malong ginoo, i-grant na mo ang force release. So, magkasob namin nga to sa 20 meters. Duha atong applyan anak, duha ka klase no, MLA, miscellaneous list application or portion list. Atong i-define ang portion. Ang portion dili ginabutan nga structure. Ano man? Mao na siya highest tide o lowest tide. So di wala siya yuta. Kung magkabot kag yuta, miscellaneous list. Portion maunasan, matauban, mabutangan mo yun, kanang dili mabot dagat, miscellaneous list ato. Pero pareho ra ng application, ibutang ra man na FLA or MLA. So mo na siya. So ang kuan lagi na to, urban na siya, 3 meters lang. Ang kuan mo ko diya sa atong bisan pa kani og isyuhan kag portion, dili pwede nimong i-close. Kaya nagyapon sa portion lease agreement nga, you provide access sa public. So, laro na to naana sa agreement sa portion. Na bisang nakay portion lease, you should provide access to the public. So, ang netabo magod sa uban, kay close Manila, di na nila pagian. Dili siya pwede. Bisang nakay lease, violation siya.
tungod kay you obstruct the movement of communities. Although makagamit ka kwalya. So katong kuan lang ang gidili lang lagi na kay wala kay vertical structure within 20 meters. Kung agricultural, kung 3 meters kung katong urban or commercial areas. Ang ako lang pangutana una is, kung sa ito nga PB sir nga ang DPWH may muhatag o permit anong postal o doon na structure. 1067 yapon, section 37 o 36 way. Yes sir, 1067. Kaya kanunay mga doon na yung mga residente din sa MUA, reprapa nila ang ilang likod sa ilang bahay. So, mapalag si barangay official. Now, yanto na mo BP na yung mga personnel po dito nga manghuna o sir, may tingnan naman ninyo ang Dito, klaro na sa section 37, sa itong tanawang rin. muna nga among aksyon sir is ato mi sa sindro, mangayo mi og certificate of land status. Land status, may issue si Sindro. Pero sa building, di siya mag-issue. Kaya ang iyang tubag ragyapon, sa base sa 1067, 3-20-40. So, og na ay kuan sir si sindro nga nisuod siya sa ismet, muna gitsog yung issue o permit. Malagi. Muna kay kanunay mi usahay sulon mi dito pariner sa opisina, yaw-yawan mi no. So, ato kinanglan mga datos legal kay Naman po ni siya, atong karon na ay mga yuta, di kaon na sa dagat. Di ba? Nag-ingon ang balaod dito nga kanang ingon sila automatic, pero there's no word automatic revert sa kuan sa public land. Kaya ang tag-iya may right to recover the property. Pwede mo siya mag-file sa korte, i-recover niya yung property para siya isyuhan o permit sa korte. Ibutang na dito sa usual, ang decision sa korte, i-allow yung tag-iya to backfilling. Backfill, hindi reclamation ang gigamit na term. Kaya kung reclamation, ato na sa public land. Nga, naabot sa dagat, ibutangan mo yuta. Pero ang imo pa ng property, backfill ang term diha sa korte. Na pwede nimong i-recover ang imong property, munang tagaan kag permit sa DPWH nga, magputang kag structure diha para ma-recover na imong property. Muna sa 1067 na dito, para mabalik ang imong property. Mabaya ma-misinterpret lagi kaya ang tanan halos mga kining nahitabo ismit ang giordiran sa president ang among sekretary sa DNR. Nga ang function mo sa DNR adto, member ra siya kay tigsukod ra siya sa ismit. Follow-up lang ako ni Pindro itong application kayo di ako mo kuhaan last year pa mo ito sa idagan na may i-survey ako pa may survey na ito mo Based sa ako atong pan si John ang manaminaw there are several issues kay John kay reklamo sa central sa region, so nag-create og team si Sindro Ariel to conduct thorough evaluations and possibly ang among kuan dito sa among team they will submit recommendations para may atong basihan sa pagdesisyon sa imong applications. But again, simple man lang ang tanaw gyapon sa DNR. Ang idili usual sa DNR, kung ang imong project is detrimental to environment, na-negotiable na siya. But, in totality, tanaw na to ang project o beneficial ba both social and economic. Kaya sa environment lagi, wala may problema. But this one, nakuha pa sa problema. But again, objective lang tayo na mo-comment sa itong project kung tatapat. Anong hangyo pa sa mga kasi asa nga mga council, ang akong usual, tanong lang nimo ang objective sa project. Whether personal ba siya o dili. But if the project can benefit more on the communities, dapat ang decision is positive. Usahay man lang God, kami sa mismo ganit kami sa DNR, among inusay nga
wala na lang ng endorsement sa barangay. Pero sa'yo, makita mo sa DNR sa evaluation, personal yung away. Niya, usawa man kayo naamasag sa guidelines ninyo na endorse by the barangay. Hindi na punta dito. So, munay among, kami mismo lagi sa among guidelines, among giingon nga, dapat wala na siya nga mga wakit. Okay, yung ani man lagi no, sa balikan na to, sa CLUP. Ang CLUP ninyo, dideliberate na sa inyong council. Di ba? O kung sa'y mga proposed uses diha, approve na. I-aprobahan sa council, i-aprobahan ni Mayor, i-aprobahan sa nasyonal. Karon, magbutang na ka o specific project, unya, babagang gyapon. What purpose for deliberating this CLUP? Wala naman ang tao, nga among tanaw mo sa CLUP, muna na siya programmatic development ng lungsod. So dapat wala na itong mga requirement. It's the executive function now to make sure na nasubay, pwede siyang mo-comment, i-object niya kung ang dibutang na development is not in accordance with the CLUP. Manang iyon nga, dapat wala ko na requirement. Imagine, pila katuig ka prepare ang CLUP, deliberate, balik-balik, comment, national, comment, tanang agency. Tapos magbutang na project kay tourism butang, na yung object. O kanina, I don't know kung pinoon, kung president naman to, dinagkok ng itong project. We have new laws that the president can issue a permit, regardless of kung sa kanyang agency. Pati ECC, siya na yung mag-issue. Siya na yung mag-issue sa... Pero usually, dinagkok na gamiton kung president. Pero dapat yun na sa panglantaw sa atong mga kauban sa lungsod, sa development, nga, kung nakasubay ka sa CLUP, ano man, nga, ngayon ka, i-deliberate po, nag-deliberate, kaya kung paghimo sa CLUP, mo ba nang iklaro kayo kung saan ka, okay ba ka, dili ka okay? Kaya one time, kaya mo muna Bible ni Mayor, yung tanaw niya, na-development, na-investor mong sulod, may mo si Mayor, okay ning lugar kay for tourism. Kunya, abot na ng investor sa tourism, balibaran ni mo kay di kaganahan. No, ang sorry, kuha ni Mayor, ang yung decision pag-invite sa tourism, mga turista, investors, is based on the CLUP. Tapos, yung Mayor, wala against sa CLUP mo na problema siya. But if the project is based on the CLUP, dapat wala na siya objection dapat sa council. So at this point, medyo klaro, no? 9 years, lahing administration, katong ni Aguibar, wa palang tawid kini mga butanga. Klaro, di ba? With my 1.5 year, moment dayon ang atong girumbo. Girumbo ang faith tourism. Girumbo ang deepest sea o kanang highest mountain. So tungod ani, ready naman po mo, nian na magyupon ng inyo mga plano, kunya na inganyo po tang tanan, di ba? Murag nisango ng tagamay tungod kay lagi, una-una, pagkabuta ko, wapay FLUP. No? Wapay FLUP. The Forest Land Use Plan. Mayo magaling kay pagsud na ko, diyan na ay progressing ato, unya, pila ka buwan na present yan ako, gi-estudyuhan, so niingon mi nga, sige, idusok na lang na, aron nga, og naaman mga amendments sa lang. So, again, sa hinaguan sa atong MPDO, nakalusot ang atong FLUP. Sa pagkakaroon, ang naapantay CLUP, no? O galing lang kay wa pa ma-appeal. Kanabi na karon, klaro, ang ato day tourism areas o urban kana pa day 8 ka barangays. Di ba? So karon, klaro na dapat gikan des pangdan hangtod dito sa boundary, gikan diha sa Kanupaw hangtod dito sa boundary o ubang mga areas laka uban pa, di ba? 15 years from now, nadali.
very clear ang giingon ni Pedro. Di ba? We should, not only the mayor, tayo mismong taga-Hagna should think forward. 15 years from now, sa kagamay sa atong lugar, we can be a potential tourism area. Unang-una, naata sa gateway sa Mindanao. Ang at saka flexible kayo ang atong tourism karon. Tourism agriculture, tourism sa dagat, tourism, di ba? Daghan na kayo. So I think mas dapat flexible ang atong dagan sa atong panghuna-una. Di ba? Unya, sa pagkakaroon, kay ni naman yun di ba? Yung various nga gisulti, mura naman yun o klaro-klaro, nga naan yun na, I expect na in 10-15 days, we have to talagang issue already whatever is necessary. We have to be kuan on this. Anyway, naman po tayo abogado and asking him to help us, no? Or ako as a personal lawyer nga para guided po, di ba? Para kamo nga ni karon ma-feel po ninyo ang assurance nga di po tagapataka di ba? Pero kinahanglan lang yun nga kuwanta kanang very precise po tao niya, swift po ang atong decision, otherwise matabunan tas oras, di ba? Siguro klaro na tanan, no? Kung sa ang ikatabang namo sa opisina, sa Senro o sa Pinro, wala man siguro medyo hanap-hanap pa. So, naa pa, andang og tagana nga mong opisina, no? So we can provide technical expertise na kay mga divers, na kay surveyors, o uban pang warm bodies, no? With regards to the conservation and protection of our natural resources dito sa atong lungsod sa Hagna. Willing me 24/7 andam og tagana mo dawat sa inyong mga concern dito sa mong opisina. Mayong hapon o daghang salamat. Okay, nagkasalamat sa inyong pag-imbitar sa kuan. Kamo pa lang ang unang lungsod nga nag-imbitar sa amo no yung aning pagpulong-pulong, no. Dako na kong salamat tungod kay dili lang sa pag-boss among kuan, no. Negros Oriental, Caraga, so nakatabang ta og forward direction sa ilang mga project and so dapat ang tibo katawhan sa Hagna mag-cooperate, mag-support sa direction sa inyong lungsod. Dili lang si Mayor, direction kamong katawhan sa lungsod sa Hagna, dapat ko'y maghimo o future development for kuan. In fact, daghan naman kayo mga technology karon, pwede naman siyang drawing mundaan kanabang mga 3D dimensional. In fact, Konsolasyon Cebu naghimo na sa siya o about 250 hectares for future development, no. So butang lang dito ang mga proposed building, proposed activities. So dali na siya tungod kay naaman kay mga naman ikuan si Mayor, naman siya ay designer, no, architecture. So maghimo mo coastal areas diya sa areas what development, klaro na dapat. So dapat muna siya ibutang sa ako. Ang zoning o pinaka-importante dapat masimplify siguro, base mabutang sa inyong ordinance, sa inyong pag-zoning. Pag once na perfect yung zoning, it's the executive who will decide because dideliberate naman sa council. Anong ibalik pa man ang dadapikan o ato sa council. Mura siya o balik-balik. So dapat mabutang daan sa ordinance. Ordinance mo na siya. So para nga ang makalingkod nga executive, klaro daan ang iyang buhaton. Kung maghimo man siya o redirection, dapat mabalik siya sa iyang council. Mura na ipabalik, pero for development, based sa inyong zoning, dapat pabayaan na ang executive para nga nindot ang dagat inyo. Again, kami sa DNR, anytime you can call us. My number is 0917 kung naamoy mga importanteng gikinahanglan.
0917-300-3667 para kung naamoy mga gustong ipangutana na iklaro sa opisina, makahatag ninyo exact information sa inyong gustong maitawag. So again, daghang salamat sa inyong pagkakas. So, hasta la vista! Daghang salamat na tanan. Good day, ha? Okay, thank you so much.